miyembro ng Kamara. Kaya hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon, yung due process yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court. Sir, ano po yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa trials? Yan buti nabanggit nyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo dun sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang yan ang requirement ngayon Na-repeal na yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na pasuna dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo yung kanyang yung articles of impeachment, kasama dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa niyo I'm sure nabasa niyo na by now yung articles of impeachment. Nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya. There is no allegation of ultimate facts because buo yung articles May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po from my end. Ano po ang masasabi ninyo? Your prayer is to continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan. Kung magkakaroon ng motion to dismiss, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi lang namin dyan ay kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang Thank you, Vivian. Kat Forbes from Radio Philip. Sorry, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. Dahil tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinaito niya yung Balag case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun dun sa sinabi ng Balag. Ayon sa Balag case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung 1-year ban rule nung isinakdal siya using the 4th impeachment complaint na merong more than 1/3. Okay. Ang sinasabi sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi na complaint. It says impeachment proceedings. Nagki-kick in yung 1-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are two methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara.
Sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than 1/3. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung 1-year bar rule because of the fourth impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Meron pong naunang statement no si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Ulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators, judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya, nandyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso and then bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Follow up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So generally sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng company Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nung sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong
tulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission.